Okay, praise the Lord. Palakpakan po lang po. God is good. All the time. Sa lahat ng oras, pangit o positibo man po nangyayari sa ating buhay, sa behind that, sa likod po noon ay may ginagawa ang Diyos. Amen. Diba? So, praise God. Yes, palakpakan po natin ang Diyos today. Praise God. So, sa oras po dito, salamat sa Diyos. So, bago po ako mag-exhort ng kung ano pong sasabihin ng Lord sa buhay natin, ang ating muna pong pag-uusapan ay patungkol po sa pag-o-offering. Amen. Ang sabi nga po ng Book of Leviticus, do not come unto me empty-handed. Amen. Sabi po yun ng Lord. Okay? Ang sabi niya, huwag kang lumapit sa akin, wala kang dala. Amen. Okay? Kalabitin mo yung katabi mo, ano ba ang dala mo para kay Lord? Okay. Okay. Praise God. So in the book of Genesis chapter 4, meron pong, sa akin pong pagbabasa ng Biblia, ito pong dalawang tao na ito, anak ni Adan at ni Eva, sila po ang unang nagbigay ng offering. Sa aking pagbabasa, correct me if I'm wrong, kung meron pa pong ibang nagdala ng offering na unang nagdala ng offering in the history of humanity. Okay, so ang sabi po rito, si Cain at Abel ay anak po siya ni Adan at Eva. Okay, ang sabi po sa verse 3, chapter 4 ng Genesis, at nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog. Sabihin nga po natin, isang handog. Isang handog. Okay. That was Cain, okay? Si Cain po ay nagdala noon ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. Okay. So, ibig sabihin po, bunga, ibig sabihin, si Cain po isang farmer. Okay? Sa verse 4, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay. Sabihin na po natin, mga panganay. Mga panganay. Sabihin po natin ulit kay Cain, isang handog. Isang handog. Kay Abel naman, mga panganay. Mga So, panganay. merong difference doon sa offering na kanilang pong ginanap. Amen. Diba? Isang handog at mga panganay. Okay? So, mga kapatid, ang sabi po rito, at nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba, ng mga yaon. Okay? At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog. Paano ngayon si Cain? Yung handog lang ni Abel, ang nilingap. Meron pa ng mga offering na ang tao'y ginagawa, hinahandog sa Diyos na hindi nililingap. Hello? Amen. So, akin pong pinagbulay-bulayan ang salitang ito, na bakit hindi nilingap ng Diyos yung offering ni Cain. Sabi ko, di ba na pwede talagang basta-basta ka lang? Na maisip mong dudukot sa bulsa, tapos kailangan mo pala talagang piliin ng tama yung pag-offering mo. Okay. At akin pong napagbulay-bulayan kung bakit hindi nilingap ng Diyos yung offering ni Cain. Dahil, alam niyo po ba, ang paghandog po niya sa Diyos ay basta-basta na lang. Hindi po niya pinag-isipan na ito bang handog ko sa Diyos ay tatanggapin niya. Ito bang handog ko sa Diyos ay the best ba ito? Amen! Hello! At ang sabi dito, mga panganay, aking pong pinagbulay-bulayan, bakit kaya nalugod ang Diyos sa offering ni Abel ng mga panganay? Ang mga panganay na tupa o anumang uri ng hayop, mahalaga ito, amen? Amen. Kasi sila po ang nagpuproduce, yung babae at lalaki ng mga panganay, sila po ang nagpuproduce ng binhi uli para dumami po
handog. Amen po ba? Amen. Pero, hindi inisip ni Abel na yung panganay niya na magbibigay sa kanya ng anak. Mag-multiply kasi ang mga panganay eh. Amen po ba? Hindi niya inisip para sa kanyang sarili na kahit hindi na mag-multiply sa akin, basta itong panganay ang i-offering ko sa Panginoon kasi anak ko, kapag ito ang binibigay ko sa Panginoon ng mga panganay, ito ang magbibigay ng binhi ng anak sa akin. Amen. Nanaw po ba natin? Ibig sabihin po mga kapatid ko, kapag nagbibigay tayo sa offering, kahit yung para na lang sa atin, na mapakinabangan natin, pambili ko na lang ito ng ganito. Pero yun pala yung panganay mo. Yun pala yung pinaka-the best mo. Amen. Amen. Pero binigay niya sa Diyos. Bakit niya naisip yun? Siguro naisip ko rin yung naisip ni Abel. Kasi pagkapanganay ang kanyang ibibigay, dumadami kasi ang panganay. Nanawa po ba natin, church? Amen. Dumadami ang panganay kasi sila po yung nanganganak at sila po yung nagbi-breed. Amen! Amen. Kaya alam niyo po ba mga kapatid ko, alam ko, meron tayo ngayon, pera man yan bagay. Sa tingin mo na mahalaga sa'yo. Pero kay Abel, hindi mahalaga sa kanya yun. Kasi ang iniisip niya, makapag-offering siya ng mas mahalaga kaysa Diyos, doon sa Diyos. Amen. Amen? Kaya naman, nilingap ng Diyos ang kanyang offering. Nanaw po ba natin? Amen. Gusto po ba natin na yung ating mga offering today ay lilingapin ng Diyos? At makukuha po natin ang puso ng Diyos? Amen. Alam niyo ang Diyos, nagalak, natuwa sa ginawa ni Abel. Kailangan po sa ating pag-offering, matutuwa ang Diyos. Amen. Makukuha natin, we will touch the heart of God, nang sa ganun, lilingapin niya ang ating mga offerings. Amen. Amen po ba? At alam niyo po ba, nung hindi nilingap ng Diyos yung offering ni Cain, nagalit si Cain. Nagselos si Cain. Nainggit si Cain. Kaya nga po, alam niyo, yung mga kasalanan ito, inggit, galit, selos, hindi po yan sa Diyos. Amen. Kapag naiinggit ka, nagseselos ka, nagagalit ka, hindi yan sa Diyos. Amen. Nagalit siya kay Abel. At nung nagalit siya kay Abel, ang selos, ang inggit, ang galit ay pumapatay. Kaya kung may galit ka, inggit ka, selos ka dyan sa puso mo, isuko na sa Diyos. Amen. Dalhin mo sa altar ng Diyos, i-offer mo sa Diyos. Amen po ba? Amen. Di tayo pwedeng magtago ng galit, puot, tampoy, nanakit, selos, inggit. Kasi yung mga espiritu na yan, basura ni Satanas yan sa puso natin para tayo magkasakit. Nanaw po ba natin? Amen. Kaya walang biblical Christian, walang taga Jesus my life, na merong galit po, tampoy, nanakit, selos, inggit. Sapagkat ang lahat ng ito ay ayaw ng Diyos. Ang sabi po sa verse 6, at sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-iinit, nagagalit? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Ano ba ang facial expression pag namanglaw ang mukha? Ha? Simangot po. Ano yun? Pasas, ubas? Pasas. Pasas ano? But the same phrase. Okay, tuyot nga lang. Sige, nagiging pasas. Ang sabi rito, sa 7, kung ikaw ay gumawa ng mabuti, sabi ng Diyos, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, church, pag masama, kasalanan, hindi mabuti, ito yun at kung hindi ka gumawa ng mabuti,
nahahandusay ang kasalanan sa pintuan. Ibig sabihin na nahandusay sa ibang translation sa NIV ay nag-aabang. Nag-aabang ang kasalanan. Kapag hindi lang po tayo gagawa ng mabuti at gumawa tayo ng masama, nag-aabang ang kasalanan upang lupigin ka. Amen? Church, kung tayo po'y nasa kasalanan ngayon, nagsasalita ng masama, nag-iisip ng masama, gumagawa ng masama, nag-aabang ang kasalanan upang lupigin ka at nais ka nito. Amen? Ang ayaw po ng Diyos yan na mangyari sa iyo at sa akin. Amen po ba? Because we are created according to the likeness and image of God. Mahal tayo ng Diyos, kagaya tayo ng Diyos, katulad tayo ng Diyos. Amen. Palagpakan muna po natin ang Lord. So mga kapatid ko, kapag nag-offering ka, nanilingap ng Diyos, mabuti yung ginawa mo. Amen. Amen. Kapag nag-offering ka, na hindi nilingap ng Diyos, bakit? Si Cain kasi, meron siyang mga pananim, basta kuha lang siya. Amen? Kuha lang siya. Eh tayo ba'y basta kuha-kuha na lang, basta. Yun yung mga hindi nililingap ng Diyos. Kailangan, yung ating offering, yung the best. Amen. Yung the best. Huwag po tayong mag-offering na alam natin, hindi po siya lilingapin ng Diyos. Amen po ba? Na ibig sabihin, kahit para sa sarili mo na lang na kapakinabangan, ay sinasacrifice mo pa kay Lord. And naisip ni Abel yun. Yung panganay dahil pag panganay ang kanyang i-offering, dadami kasi ang panganay. Amen? Dumadami ang panganay. Ang panganay na babae ang nabubuntis, ang panganay na lalaki nag-breed. Amen po ba? So dumadami, nagmumultiply. Kaya pag the best yung offering mo, magmumultiply yan. Amen. Lagi kong sinasabi, ang pamantayan ng Diyos para patawarin ka ng Diyos sa iyong kasalanan, pagsisihan mo at talikuran, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Amen? Ang sabi ko, pag may kasalanan ka, ang pamantayan ng Diyos para patawarin ka niya, pagsisihan at talikuran. Pag may kasalanan ka, pagsisihan mo siya, tapos puputulin mo, lalayuan mo, hiwalayan mo ang kasalanan. That is the true repentance, patatawarin ka ng Diyos. Amen. Wala na siyang alalahanin sa kasalanan mo. Amen. Ang pamantayan naman po ng Diyos sa kasaganaan, para mabuhay ka na may kasapatan, at hindi ka maubusan, God will supply all your needs, all my needs, all our needs. Give the right offering to God. Amen. At paano natin malalaman na panganay yung binigay mo? Para hindi ka lang dukot ng dukot, ito tama. Paano mo ba malaman na tama na itong binigay ko? Ito na yung lilingapin ng Diyos. Paano ko malaman? Kagaya kay Abel. Now, ito medyo sa ating pandinig ay mabigat. Minsan, nakatulan na rin po ako rito. Ganyan talaga yung church na yan. Mukhang salapi. Gustong magbigay ng ganitong amount. Talagang yung mga attendee talagang pinupursige na magbigay ng ganitong amount. Sabi ko naman, hoy, huwag nang nilalahat. Kung ako'y mukhang salabi, hindi ko na sinara ang aking clinic laboratory. Mas maraming pera doon. Mas maraming pera. Meron na po akong mga kliyente, Caritas Manila, mga Seaman. Meron na po akong foundation ng mga kliyente. Para ang aking clinic ay patuloy na sumagan at yumaman. Kaso, pinili ko na
tinawag ako ng Panginoon. Amen. Palakpakan natin. Dahil kung hindi ako nag-close ng aking clinic, walang maliligtas na taga Jesus is my name. Amen. Mas pinili ko iwanan yung mapakinabangan ko like Abel. Panganay yun. Mapagkuhanan ko yun. Magmumultiply yung pera ko doon. Pero mas pinili kong iwanan yun. At pinili ko, sabi ko, kahit magulang ako ng simple lang natin may malunggay itlog, mabubuhay ako, makapaglingkod na ako sa Panginoon, I will do it for the glory of God. Amen. At ang sabi nila, mukhang salapi yung mga pasto na yan. Mukhang pera. Eh, nasaan na ba yung pera? Nasaan ang pera? Kaya mabigat man sa aking loob na i-close ko, pero binigyan ako ng lakas ng loob ng Lord na kailangan kong iwanan 2015. I must close that kind of business kahit po na, alam niyo, ano tayo na? Naka-aircon palagi araw-araw. Tapos, bossing ka, magpapasweldo ka. Di ba, ang sarap ng buhay? Pero dahil tinawag ako ng Panginoon na magbigay ng buhay at panahon sa Kanya para sa maraming kaluluwa, maraming maligtas, hindi ko pinagpalit yung mapakinabangan ko sa sarili ko. Yung mapakinabangan ng Diyos ang ginusto ko, tinupad ko. Amen. Nanawan po ba natin, church? So, wag. Opo, meron naman talaga mga churches na mukhang salapi. Mga paid, mga hireling shepherds. Pero hindi po dapat nila lahat. Kasi kung patungkulan ko sa pera, mas pipiliin ko po ang clinic. Hello? Pero dahil sa Panginoon, mas pinili ko pong magtiis at maghirap. Dahil alam ko, may eternal dividends ang aking ginagawa. Mamamatay rin kasi ako, tayong lahat. Amen. Amen? Are you preparing for your death? Amen. Walang pinipili ang kamatayan. Bata at matanda, namamatay. Amen. Amen? Kaya dapat ang kamatayan ay dapat po siya pinaghahandaan. Amen. Ano sabi ng Book of Mga Ngaral, chapter 7, verse 2 and 4? Mas mabuti daw pong pumunta sa bahay ng namatayan kaysa bahay na may handaan, may party-party. Kasi daw po, dapat daw po alalahanin ng mga buhay na siya rin naman ay mamamatay. Amen. That's the reality of life. Lahat po tayo mamamatay. Wala pong hindi mamamatay. Lahat ay mamamatay. Amen. Sila lang mamamatay, mamamatay, mga propeta, ang ating mga magulang. Eh, ano tayo? How so special we are na hindi tayo mamamatay? Lahat po tayo mamamatay. Kaya nga po tayo narito dahil pinaghahanda tayo ng Diyos sa ating kamatayan. Amen. Amen po ba? Kaya nga, sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 7 downwards, dumating tayong walang dala, aalis tayong walang dala. Amen? Ang sabi ng Hope 1:21, ipinanganak akong hubad sa tiyan ng aking ina, babalik din akong hubad sa labong. Amen. Amen? Ni damit, wala tayong dala. Sino bang may ipinanganak na may dalang titulo? May dalang dollar, may dalang kayamanan. Sino ipinanganak? Di ba? Nung iniluwal siya ng kanyang nanay, ang sabi niya, oha! 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 That's the sign ng buhay ay maraming pag-iyak. Amen. Amen? Kung bakit walang ipinanganak na paglabas, walang nakatawa, di ba? Walang nakangiti. Amen? Amen. Wala! Tingnan nyo. Nakapasok ako sa delivery room. Lahat ng nanganak yung anak. At alam po natin yan, oha! 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 Di ba? Oha! That's the sign of life
buhay ay maraming kapigatian. Amen. Kaya nga kailangan natin ng Diyos. Amen. Kaya huwag kang aalis sa Diyos. Mag-aral ka sa Diyos. Amen. Naunawan po ba natin, church? Amen. Then, pagdating sa kapigatian, dahil sabi in-inform na po natin tayo ni Jesus, ang sabi niya sa John 16:33, dito sa lupa maraming kapighatian. Sabi ni Jesus yan. Maraming kapighatian. Kaya nga, yung problema mo ngayon, yung problema mo noon, nawala na. Mamaya meron naman, bukas meron naman. So magkano meron. Habang panahon mo yan nabubuhay ka, meron talagang kapighatian. Meron kahirapan. Ang buhay hindi puro pagtawa. Kaya nga, uha. Expect. Pero, kahit mabigat ang buhay, may bigati ang buhay, kapag kasama mo ang Diyos. Tinutupad mo ang kalooban ng Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Kapatid ko, magtatagumpay ka kasi ang Diyos natin na nasa atin ay mananagumpay. Amen. We are victorious forever. Amen. Amen? Ay, ano ba yung nagiging preaching na yung offering? So mga kapatid ko, that's why, alam na po natin yon, mga kapatid ko, kung ano po yung the best. Di ko muna sasabihin ngayon, baka hindi ako maintindihan ng iba. Basta alam mo, yung the best na ibibigay mo ngayon, lingapin ng Diyos, ibigay mo na. Okay? So sa Galatians 6:6, alam naman po natin, yung love gift, may love gift dyan. Hindi po ako may sabi. Ang Galatians 6:6 ang sabi doon, ang mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga kayamanan tinatangkilik ng mga tinuturuan. Amen. Amen po ba? Kaya may love offering. Biblical po yan lahat. Yung mission, kahit yung ating mga kapatid na iba pupunta ng Mindanao kasi anniversary po ang Jesus My Life Mindanao. So yung offering ninyo, kinuha natin ng ticket. Amen. So, kahit wala kayo sa Mindanao, nakarating na kayo ng Mindanao through your offerings. Amen. Yun po ang mission offerings. Nagpapagaas tayo sa kotse, sa tricycle, na gumagamit tayo ng gaas. Amen po ba? Marami tayong expenses. Alam nyo, pag nagbigay tayo sa mission, nakatulong ka sa kaligtasan ng maraming kaluluwa. At ito po, pagtulong-tulungan natin, tayo din naman makinabang eh. Amen po ba? Ibigay po natin yung mga panganay natin! Go! Amen. Sige po, tayo po tayong lahat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay maligay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay maligay. Babalik, siksik, liklik. Siksik, liklik at umaangat. Ibabalik. Dadami yan kasi panganay yan. Mamumultiply yan kasi panganay yung offering natin. Praise the Lord. At yun po ang susi ng kasaganaan. Amen? Di tayo pagkukulangan ng Diyos. Ating po extend ang ating pong magamay at ating po nung binigay ng bata yung 2 isda at 2 tinapay, nag-multiply po yun nung pinag-pray ni Jesus Christ. Amen? Amen. So, ipag-pray po natin. Sige po, extend po natin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord. Salamat po, Ama, dahil binigyan niyo po ng mga solusyon ng aming pong mga financial problem, Panginoon. Maraming salamat, Lord, dahil
Tsaka nga po, O Diyos, galing sa aming pinakapuso ang mga panghanay, Panginoon, na aming binigay ngayon. Like Abel, Father God, in Jesus' name. Bless everyone, Father God, sa lahat pong nagbigay, Panginoon Diyos. Yes. Pagpalain po ang kanilang mga pinagkukunan upang mabuhay. Yan ang mga trabaho, mga negosyo. Ano man pong mga source of income, Panginoon Diyos. Bless po ninyo itong lahat sa ngalan ni Jesus. Dalangin ko, Ama, ang multiplication niyo po sa aming mabinigay. Maranasan po namin ang himala mo sa aming pagbibigay nito. Salamat po. Magamit po ang mga perang ito, Panginoong Diyos. Wala pong masasayang. Ingatan niyo po ito sa kapangyarihan ng kadiliman. Wala pong masasayang, Panginoong Diyos. Sa ngalan ni Jesus, magamit naman po, Panginoon, sa expansion, Panginoong Diyos, sa iyong gawain. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lahat po tayo tumayo sa Panginoon.